Hi guys, Mami Archer here at ito yung aking 40 liters na lagayan ng dishwashing liquid. So, balde ba tawag dito? Basta yan na yun. So, lilinisin muna natin and then tutuyuin kasi hindi pwedeng basa dahil baka pag tumalsik yung panggawa ng dishwashing liquid ay dudula. Kapag madula, syempre hindi ko na siya mahihila-hila. So, kailangan lang linisin muna, tuyuin. Pagkatapos, pag puno na yan, doon ko na ulit lilinisan. At ayan, mag-blend muna tayo para mabilis natin na matunaw yung dapat nating tunawin. No? So, we have to work smart and not hard. No? Hanggat kaya natin gumawa ng pamamaraan na efficient, gawin natin yan. At the same time, ayan, pagkatapos na nilalagay ko dyan, mas madaling malusaw kasi ang nilulusaw dyan, ano? Dapat malinis para hindi po namamaho. Kasi ang sikreto sa paggawa ng dishwashing liquid, una sa lahat, malinis yung lalagyan para walang mga bakterya at yung tubig na gagamitin natin is distilled din. Okay? Tapos, nung natapos na yan, halos puno na, nilagyan ko na ng colorant because ang favorite ko ay blue, kaya blue yung ilalagay natin. At ganun din yung iba't ibang ingredients pa, no, na panggawa ng dishwashing liquid. Ang kagandahan dito ay umaabot sa akin ito ng more than 6 months to 1 year. Depende kung paano ko siya ginagamit. So, yung iba kasi bumibili doon sa labas, 'di ba? Tapos lalagyan pa nila ng tubig. So, kami dito sa bahay, hindi namin hinahaluan ng tubig yan, yung dishwashing. Kung ano yung dishwashing, kung gaano siya kalapot, ganun po talaga kalapot yung ginagamit namin ni Ellie sa aming mga panghugas ng pinggan. And also, shout out kay Ellie dahil si Ellie po ang aming tagahugas ng plato at mga kutsara. Yan po, tinuturuan ko talaga siya na maging responsible na. Nung nailagay ko na lahat ng ingredients, ayan, hinalo-halo ko na. Para masigurado ko na mag-i-incorporate ng tama at maayos yung aking dishwashing liquid. So, meron akong consistency talaga na tinitignan dyan. Kaya, unti lang muna yung nilagay ko, no? Merong space para masigurado ko na, ito yung consistency na gusto ko. Because, meron talaga mga dishwashing liquid na malabnaw. Pero, ang akin kasi, the more na mas thick or yung consistency niya is malapot, mas maganda po yun na panghugas ng plato at hindi rin po yun magastos. Dahil nga ako ay practical na babae, ayoko po talaga ng magastos. Ngayon, lagyan naman natin ng asin. Huwag nyo lang titikman because ito pong asin na to ay hindi po to table salt. So, hindi ito kinakain. Ito po ang makakapagpalapot doon sa ating dishwashing liquid. Ang nagtutulong sa akin yan ay si Ellie. Siya yung nagbubuhos. Ako yung naghahalo. So, mukha ng cotton candy yung ating dishwashing liquid. Diyan po ay bula. So, aantayin ko pa yan mag-subside. So, kinabukasan, pag nakita kong wala nang masyadong bula, ay magdadagdag na ako ng mga bagay na gusto ko pang idagdag. So, ayan, mukha ng cotton candy yung ating dishwashing liquid. At the same time, ang bango na rin po niya. Nakakatulong din kasi yan para habang naghuhugas ka, nare-relax ka dun sa amoy nung iyong dishwashing liquid. So, ngayon po ay consistency test naman ang gagawin natin. So, again, ako, mas gusto ko, mas malapot, mas quality, at hindi po magastos. Kasi nga malapot na siya, yung consistency niya is thick. So, ayan po yung consistency na talagang inaantay ko. Because kinabukasan nga, pag wala na yung bula, ay dadagdagan ko po yan. Again po, mas piliin po ninyo yung dishwashing liquid na mas malapot. Dahil mas maganda po talaga yun na panglinis sa ating mga pinagkakainan. Follow din po ninyo ang aking mga vlog. Ito po ay tungkol sa aesthetic medicine, parenting, psychology, devotion, at kalakaran sa eskwelahan. Nagtuturo po ako ng mga bagay na dapat malaman ng mga estudyante at magulang pagdating po sa mga issue tungkol sa Department of Education at sa loob po ng paaralan. I hope po ma-share din po ninyo. God bless everyone!